ang lahat. Narito tayo upang tunghayan ng isang pagsasadula sa isa sa pinakakilalang libro ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, ang El Filibusterismo. Sa gitna ng matinding panunupil at kawalang katarungan, unti-unting namulat ang mga mag-aaral sa kanilang karapatan. Paninganuhan ni Isagani at Basilio ang laban sa makatarungan edukasyon, ngunit sinalubong sila ng paggigipit at pagsubok mula sa mga nasa kapangyarihan. Sa kabila nito, hindi nasayang ang kanilang pagsisikap. Ang kanilang adikain ay nagbibigay liwanag sa iba pang kabataan. Ang kanilang paglaya ay hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng kawalang handang lumaban para sa kinabukasan. Oh! Kayo naman! Laya kayo! Ikaw! Kasunod! Ikaw, wag kang dandan! Para naman si Basilio! Wala siyang nakapagtanggol at magtubos, kaya dito muna siya. Hindi ako naraya! Kaibigan ko siya! Sige na, Isagani! Umalis na kayo! Kaya ko ng aking sarili! Sige ka na! Sige! Sige! Mag-ingat ka, Basilio! Paano ba yan? Ikaw lamang ang natira dito! Sa iyo na ibubuhos lahat ng mga parusa. At wala nang sasakit sa kaparusahan mo. Malaman mo at katipan mo ay patay na! Mapalangin naway ang kaluluwa ni Huli. Pinatay niya si Huli! Mga demonyo! Labas tanan! Nagtagpo sina Isagani at Juanito sa isang pagtitipon, kung saan nauwi sa pagtatalo ang kanilang damdamin para kay Paulita. Si Isagani, tapat ngunit mahirap, ay hindi matanggap na pinili ni Paulita si Juanito, na mayaman ngunit pampalukso. Sa kabila ng kanyang tunay na pagmamahal, nanaig ang kapangyarihan ng yaman at impluwensya. Sa huli, nagwagi si Juanito sa mata ng lipunan, ngunit mananatiling palaisipan kung sino ang tunay na magtatagumpay. Paulita! Paulita! Mahal ko! Kumusta ka na? Anong mahal ko? Huwag mo nga siyang hawakan. Wala na kayong ugnayan ni Paulita. Hindi ka na niya mahal. Huwag kang magyalaw! Isagani! Ano ba? Bakit mo sinasaktan si Juanito? Sinasabi ng tao ito na hindi mo raw ako mahal. Sabihin mo yan, hindi yan totoo. Sabihin mo! Bakit ka ba nagugulo rito? Wala na tayong ugnayan. Nagkamali pala ako na ikaw ay ibigin. Naibigin ng isang bilanggo katulad mo! Sana maintindihan mo ito, Paulita. Ginawa ko yun para sa ating bayan. Ayaw ka maging bahagi ng buhay ng isang taong hangal. Isa pa, mas matibang sa akin si Juanito. Masayahin, paliksi, may dugong Kastila at anak ng isang mayaman. Ikaw, ano yung may pagmamalaki? Isa ka lamang hamak na probinsyano at Indio! Ano pa nangyari sa iyo, Paulita? Huwag mo na ako pakialaman ni Sagani. Ikakasunod kami ni Juanito. Narinig mo yan? Kakasunod na kami, Paulita. Wala na kayong ugnayan, kaya umalis ka na! Sabihin mo yan, hindi yan totoo. Nangako tayong dalawa, Paulita. Kung ayaw mo umalis, kami ang aalis. Kayo nga, Juanito. Paulita! Paulita! Muling nagtagpo sina Basilio at Simon upang pag-usapan ang binabalak na himagsikan. Ibinunyag ni Simon ang kanyang planong gagamitin niya ang imbrading kasal ni na Paulita at Juanito bilang pagkakataon upang ilunsad ang kanyang paghihiganti. Sa loob ng isang ilawan na inihanda bilang regalo, nakatago ang isang bombang sasabog at nalamon sa kasiyahan ng mga makapangyarihan. Bagamat dati nang kasabot, nagalinlangan si Basilio. Naunawaan niya ang galit ni Simon, ngunit nakita rin niya ang kapahamakan na idudulot nito sa maraming inosente. Sa kabila ng kanyang pangamba, iniwan niya si Simon na may mabigat na pasya
Sasama ba siya sa revolusyon o tatalikuran ang madugong paghihiganti? Oh, basta na si Basilio. Sinubos ko siya sa fish at gaya ng mga sinilid sa akin. Sinabihan ko rin siya na pumunta dito ngayong umaga. Bueno, iwan mo muna ako dito. Kapag dumating si Basilio, gusto ko siya. Magandang araw po, Basilio. Maaari ka na pumasandal at pupunta niya sa kitang sinasa. Oh, Basilio! Anong nangyayari sa'yo? Wait, ba't kayo ba ang isura mo? Ginoong Simon, ako po ay sama sa mga hindi ko man lang naipagtanggol ang paghihirap ng aking naan at kamatayan ng aking kapatid. Kaya nahinda ko na kong labanan ng masama ang mga masasama sa akin at ako ay sumasabi sa iyo. Nagalito ko sa'yo. Oh, gusto ko dyan. Tagumpay sana ang unang magsikap. Subalit ako pa ay hindi pa kayo ligtas. Ngunit ngayon, na siya'y kumanaw na. Hindi na ako makatuwid pang ibago sa buhay. Wala akong makapalasang magdala ng ibang isa. At may napuso at pinahuli. Ang aking ama, ang iyong kapatid at na, sina Crispin at Sisa. Ang aking katalit na kaibigan, si Elias, si Julio, at lalong-lalo na si Maria Clara. Lahat sila ay aking ipaghigang. Ito, ang iyong pagkasta. Ano naman yan? Ito ang magbubulyag sa pagsimula ng isang matutong himagsikap. Mamayang gabi, ay mayroong isang pipi na may maraming mga marunong sa mga tao. Ilagay ang parang ito sa gitna ng kapal. Kapag itaas nila ang minsa, na napapagdalaw ko sa text na sa loob na magpapasabog sa dinamita. Nitroglycerina? Isang dinamita? Walang buhay ay dapat itira. Lahat ng buhay ay dapat linisin. At hindi lang itong basta-basta nitroglycerina masig. Ito ay ang likha na maluhang na ipon. Lahat ng buot na kinimkim. Kung gayon ay hindi nyo na pala ako kailangan. Merong iba ang gusto ko sa iyo. Pwede na ito ay labas sa materialyo at ipapagtin sa sulo ng mga ang mga lahat ay pupunta sa lugar na pinuroonan ni kami sa talis. Sabay-sabay na susunod naman. Magkakagulo at ang mamaya naman ay nainis na rin umaman sa akin. Ikaw na kasi gusto kong mamulong pa sila. Dali mo sila sa bahay ng lugar. Dahil doon nakiambak ng lahat ng mga parinuluran na kailangan natin. Kami naman kita sa talis ay masusubukan na gawin ng ulan. Pumatay ang lahat na mahihina. Lahat ng hindi handa. Lahat! Kahit iyong mga walang laban! Oo! Lahat! Lahat ng mga inyo! Mestizo! Insect! Lahat ng mga kastilang tuwan! Kailangan tayo magsimula muli masimula. Mula sa mga dugong dalanak ay sibol ng bagong lahi. Isang bagong lipunan na kailangan ay walang magpapaapi. Ano naman ang sasabihin ng mundo sa mga pagpatay na ito? Ano naman Basilio? Ang mundo ito ay palakpak. Katulad ng pagpapalakpak ng Europa na patayin ng mga amaw-amaw na inyo sa Amerika. Lahat nito ay palakpak. Kung sa bagay, ano naman kung pumalakpak ang mundo sa akin, kung ang mundo mismo ay walang pake sa mga nagdurusa at kahihirap? Iyan, gusto ko mag-inis.
tama lang talaga na ikay ang aking piling. Eto, yung pagmamahal kay Wilfred. Sa ganap ng ikasyam ng gabi na matungo ka sa simbahan ng San Sebastian. San Sebastian para sa huling ng piliin. Sa ganap ng ikasampu ng gabi, dapat kayo lumayo. Malayo-malayo sa nalagwin. Iintayin tapos ito. Hanggang sa muli, Ginong Simon. Isang maragyang pagdiriwang ang ginanap sa kasalan ng Juanito Pelaez at Paulita Gomez. Ang bulwagan ay napuno ng mga panauhin mula sa mga makapangyarihan at may mataas na posisyon sa lipunan. Nagdiriwang ang mga fraile dahil sa pagsasanib ng dalawang pamilyang may mataas na katayuan sa lipunan. Musika at halakhak ang pumuno sa paligid, habang ang bagong mag-asawa ay tumatanggap ng pagbati sa lahat. Ngayon mo pala ang kasal ni Paulita kay Juanito? Oo nga, nabalitaan ko yun. Nabukit ako naman hindi kasal. Pilit na ikasal sa isang hindi sa pinagawanan kung ano ka naman dumal sa bayan. Parating na! Oh, ayan na pala sa Doña Victorina at Paulita. Tara na, mag-iususyo tayo. Ang ganda-ganda talaga ng aking tulong. May malas. Magnifico. Sa wala ng ama ng anak, ngayong araw sosyal natin ang pinakamahalagang pangyayari sa buhay ni Juanito Pelaez at Paulita. Juanito, tinatanggap mo ba si Paulita bilang iyong pamilya at pinangako mo kasama kayong habang buhay hanggang kamatayan? Ikaw naman, Paulita, pinangako mo ba si Juanito bilang iyong kabiyak at magsasama kayo habang buhay hanggang kamatayan? Naway gabayan kayo ng Panginoong Diyos at maligayang pagkasal. Mabuhay! Sa loob ng isang marangyang bulwagan, nagtipon ang malayaman at makapangyarihan upang ipagdiwang ang kasal ni Juanito Pelaez at Paulita Gomez. Punong-puno ng misika, halakhak at masasarap na pagkain ang paligid. Tanda ng grandeng pagdiriwang ng kanilang pagsasama. Ang mga panauhin ay nag-uusap at nagsasaya. Walang kamalay-malay sa isang panganib na nagpupugli sa loob ng handog na ilawan. Magandang gabi! Magandang gabi! Tuloy naman kayo. Magandang gabi sa inyo. Nandito na ang bagong kasal! Siyempre naman, Doña Victorina. Alam mo naman saan ang ibranding piling nito ay naroon na. Bakit mo hindi kami inakalam? Walang modo, hindi mo ba kilala ang kura ng San Diego? Magandang gabi pala mga bate. Sige, sa ngayon,
muli mga partner. Ngayon pumasok na kayo. Hayaan magbayan ng mga buti kasama ng mga sasama. Hindi ako masusumbong. Alagaan ako ni Simon. Ano rin? Magandang gabi! Magandang gabi! Mabuhay sa bagong kasal! Don Simon, mabuti at nakarating kayo. Pinabuhatin ko kayo ni Paulita. Ito, mga binado kong lampara. Nagkakala po kayo? May gandang lampara. Bakit hindi niyo ilagay ang lampara sa gitna ng mapakainan? Paulita, nais ko sana magtagal. Subalit, mayroon akong kliyente ang nais. Nangako malakas at kailangan ko siyang gagawin. Ba? Hindi po salamat sa pagpapaunang sa aming imbitasyon. Hindi ako masamang tao. Kailangan ko silang iligtas. Huwag kang pumasok dito! Tingnan mo nga yung suot na itsura mo! Kailangan lang. Nanganganib ang kanilang mga buhay. Lasing ka ba? Sabi hindi ka pwede! Basilio, Diyos ko na magmadali. Mas hindi na lampara. Uy! Sagani! Anong ginagawa mo dito? Umalis na tayo sa bahay na yan! Bakit naman ako alis? Gusto mo ba bang mabuhay? May lampara sa loob na may lamang dinamita. Pagkasabog yun, mamamatay tayo lahat. Hayaan mo na ako na makita siya sa huling sandali. Dahil bukas, iba na siya. Sinabi ako ng sinabi ko, malis na ako. Nagpumilit pumasok si Basilio sa piging ng kasal ni na Paulita at Juanito. Kahit hindi siya imbitado, nais niyang makapagsalita kay Sagani at ipaalam ang banta ng plano ni Simon na gumamit ng bomba sa kasal. Si Basilio, na puno ng alalahanin, ay nagmadaling pumasok sa gitna ng kasiyahan. Umaasa na madadala ang kanyang mensahe at maiwasan ang trahedya. Sa kabila ng kanyang layunin, ang kanyang presensya ay nagdulot ng kaguluhan. Subalit, pinakamahalaga ay ang pagtigil sa masamang plano bago pa ito maganap. Anong ibig sabihin nito? Tingnan mo sa kanya. Ano ito? Ano nangyayari? Manita si Paris, Jesus na Ibarra. Sino naman to si Jesus na Ibarra? Sabi ng sister mo na nagpatay. Tuwing mo siya mabiro. Hindi kaya pinumuto tayo? Ako ni sabi, kilala mo ba yung nagdan ng kaibigan? Totoo nga, ang lagdang ito ay kay Crisostomo Ibarra. Hindi kaya isig sabihin na pagkatayin tayo lahat ngayong gabi. Padre Rene, nawala ang ilaw sa rampara. Itaas ang mitsa. Magnanakaw! Magnanakaw! Ang magnanakaw! Habulin mo rin ako. Gamit ang revolver. Sundalo! Sa gitna ng piging ng kasal ni na Paulito at Juanito, ang mga panauhin ay nakatanggap ng mga lihim na papel. Ang mga papel na ito ay naglalaman ng mga mensahe na bigay babala ukol sa isang nakatabong pangalan. Ang mga mensahe ito ay nagmula kay Simon na nagplano ng isang kasawian upang magiganti sa mga makapangyarihan. Ang mga papel na natanggap ng mga panauhin ay nagsilbing hudyat ng isang malupit na plano na magbabago sa takbo ng kasal at nagdulot ng lensyon sa gitna ng kasiyahan. Ang himagsikan sa El Filibusterismo ay isang masidhing paghimagsik laban sa mga makapangyarihan at mapang-aping sistema. Pinangunahan ito ni si Simon, isang lalaking puno ng galit at paghiganti laban sa mga praile at mga opisyal ng gobyerno. Ang kanyang plano ay nagdulot ng kaguluhan at takot sa pamamagitan ng isang pagsabog sa kasal ni na Paulita at Juanito na magsisilbing hudyat ng pag-alsa. Fuego! Oh, tigil! 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 Tigil!
matanda dito nagpawalang buhay. Marahil isa tong membro sa Tasikan. Uy, Carolino, wala kang ibibilis dyan. Ipitin mo na itong matandang to. Halina, Carolino! Patay na yan. Carolino! Hanap tayo ng ibang Carolino! Yan, nakita tayo suling sandali. Ano? Patawarin mo ako. Huwag mo alam. Sa wakas, magkikita na ulit kami ni Huli. Hindi ka na mamatay. Garantin ko. Sa uling bahagi ng El Turismo, nagkita sina Padre Florentino at Simon. Ibinunyag ni Simon ang kanyang mga plano ng paghihiganti. Ngunit tinulungan siya ni Padre Florentino na maunawaan na ang tunay na kaligtasan ay nasa pagpapatawad at hindi sa karahasan. Sa kapila ng kanyang mga pagsisisi, nagtakda si Simon ang kanyang huling kapalaran. At namatay na tahimik, iniwan ang mga pangarap na nagdala lamang ng pagkukusa. Kinos. Ano ang nagkaisi? Utosan, dalhin mo siya sa piling. Nahihirapan ko. Ikaw hindi lamang po. Suwalit sa ilang sandali ay matatapos na din ang paghihirap. Hindi lang at maghahanap ako. Diyos ko po, ano ba ginawa ninyo sa inyong sarili? Wala nang lunas ang lasa lang. Hindi ako magpapalaki. Patay, opo. Buhay, hindi. May lunas! Hahanap ko! Wala nang mangyayari. Nag-aaksaya lang ang kayong oras. Kumamatay ako lamang. Ako, susumoy ba? Hindi 3 taon na nasaraan magmula ng pagkulungan mula sa pag-aaral sa Europa para magtulungan ang aming bayani. Pagkasalan ng aming biro ng sumayang lara. Umaga sa paglalang yaman ng aming nagpayaman at lumalang para makapagkaini sa mga isa at sa mahal sa akin. Pagkakalin ka ng Diyos. Alam niyang hindi niya ginusto na masilaw ka sa buot at paghihiganti. Ito ay kanyang mga kapasyahan na hindi mangyari ang iyong mga plano dahil ito ay masama. Respetuhin natin ang kanyang kapasyahan. Ang ibig mo sabihin ay gusto ng kanyang kalooban na mangyari lahat ng ito. Walang nakakalam sa iniisip ng Diyos. Ngunit kahit kailanman, hindi niya ninais para sa ating kasasama. Subalit, bakit hindi niya ako tinulungan? Dahil hindi niya ginusto ang iyong tinahak. Walang malilikha ang buot kundi krimen at mga kriminal. Ang kahitasan ay kabaitan. At ang kabaitan ay pagpapasakit. At ang pagpapasakit naman ay pag-ibig. Maraming salamat, Padre. Ngayon, nagayapan na ang aking kalooban. Naway makasama mo na ang iyong mga minamahal na namayapa na sa buhay at nasa paraiso. Naway malibing ka sa kanaliman ng dagat. Ngunit kung kakailanganin ka manindi ng mga tao para sa isang marangal na aralin, naway matagpuan ka sa sinapupunan ng mga araw. Pansamantala,
Diyan ka muna. Hindi makakabalugtod ng kapira. Hindi makakaudyod ng kasakiman. Sa pagtatapos ng El Filibusterismo, ang mga karakter ang nagbigay daan sa isang makulay na pagtatanghal ng kanilang mga saloobin at desisyon sa huling pag-uusap. Sa mga gitan ng pagsasadula, ipinikita ni Padre Florentino at Simon ang matinding tunggalian sa pagitan ng paghihiganti at pagpapatawad. Sa kanilang pag-uusap, itinampok ang kalungkutan at pagsisisi ni Simon na hindi natamo ang layunin ng kanyang paghihiganti. Sa kabila ng lahat ng iyon, ipinakita ni Padre Florentino ang kalagahan ng tunay na pagbabago, hindi sa dahas, kundi sa malalim na pagbabago ng puso. Sa pagtatapos ng pagsasadula, ang mga mag-aaral ay muling naisip ang mga aral at tumino mula sa mga karakter sa El Filibusterismo. Kaya bigyan ng maraming palakpak.